What's up everyone? So andito na naman tayo sa ating backyard habang iniinom ni Perry ang ating Perry. Pambira ka naman talaga. Oh. Ayan, so mabalik tayo. Itong mga balloon molly na to, ito yung mga juvie na balloon molly galing doon sa hinarvest natin from the past video. So ililink ko na lang dyan sa taas kung hindi nyo pa napapanood. Ito, pinakain ko to ng mga spirulina powder and kung mabilis naman from 1 week ay juvie na sila ngayon. Kung pupuntahan naman natin yung ibang tabs, ito yung mga project natin na salmon. Tawagin natin silang salmon na balloon molly. And then ito naman yung ano natin, yung award-winning na choco balloon molly. Grabe, ito yung pinakamaganda nating choco balloon molly. Nag-drop na naman guys. Itong choco balloon molly na to ng sobrang daming fries. So itong mga fries na to, by the end of this setup, itong video na to, yung session na to, harvesting ko yan. Pero hindi ito kasama dito sa video na to. Kasi sobrang dami ko nang ginawa hindi ko na maasikaso. Ayan, so alagaan natin mabuti itong mga to and set up na rin natin yung balloon molly store and sana magtuloy. Ayan, abangan nyo. So ito naman yung mga choco balloon mollies natin na halo nung parents nung dun sa sa maraming bang tawag natin nun, dun sa 100 batch natin ng choco balloon mollies. Ito yung mga magulang nun. So nakita nyo naman, since nung nanganak sila, nag-impisa na yung mga nanay. Yung mga round tail dito, mga breed natin yan wala na akong mapaglagyan. Total female naman sila and the target is for them to become choco or choco marble. Halo-halo na sila dito. Yung male breeder din natin for the choco balloon and then the choco, andito rin sila sa na to, sa grupo na to. Kasi sa males wala namang walang harm. Ayan, so ito naman yung pinaka problema ko sa lahat ng binibreed ko. Itong gold dust pair na to or trio. Ito, ayan. So ayaw mag-drop pero putok na. So sana hindi siya matuluyan. Ayun, alagaan natin yan. Ito naman yung batch ng choco. Ay, hindi pala to choco. Ano lang siya, marble. Ayan, so sobrang gaganda ng mga fins na mga to, mga sail fin. Ayan, ito naman yung karank nung choco na pinakita ko kanina, yung award winning natin choco, kasi alam ko anak niyan lahat to. Ayan, so ito. Ayan, so kung hindi man to mag choco, kasi hindi sila naarawan kaya hindi sila mag choco, medyo light lang. So try nating mag-experiment kung ano pinagkaiba na naarawan sa hindi. Ito naman yung mga red balloon platy natin. Ayan, and then ito anak din to nung choco marble, and then ito balloon platy rin, red balloon. Ayan, ito yung nanay nitong batch na to na nasa cube tank. Grabe guys, parang siya, hinlalaki ko. Sobrang laki ng tiyan ulit niya. So puputok na ulit to, so sana ma-harvest ko muna yung first batch. Ayan, so ngayon pala lilista ko na gusto kong maglagay ng pros and cons nitong filtration na ginagamit ko. And ayun, so pakita ko lang din kung paano ko sineset up yung tubig ngayon. So itong Orocan na pail natin, lalagyan mo lang ng konti asin. Actually ito, nag-double asin ako dito kasi medyo natabangan ako dun sa tubig Ayun, so alam niyo naman, mahilig tayo sa maalat. So lagyan na lang din natin ng ng conditioner. Ngayon yung conditioner na ganito yung binibili ko, kasi ito na hiyang sa kanila. Though I don't think yung conditioner ay mahalaga. Ang mahalaga is aerated yung water. Ayan talaga, iba na yung natin ngayon, paningin sa tubig. Ayan, dahil sa experience. So ayan, so ito nga pala yung storage box na nabili natin sa Unitap. Ayan, so dapat kasi may short ako about saan ko ba kinukuha tong mga storage box na to at ba't ang dami, diba? So ubos pera yan yung kasi nabibili ko sa Unitap yan for a discounted price, almost 50%. Ayan, so pero para for fish lang to. So ito naman sneak peek sa ating jumbo line. So itong mga to gusto ko nang ibenta kasi ayaw nila mag-drop. Ayaw ko talaga sa mga to kung bakit ayaw mag-drop. New breed na yan, bali second batch na yon. Ito naman yung gold dust na pair natin na ayaw din mag-drop. Pero ayun, siguro kailangan ko na silang paghiwalayin or iba ng lalagyanan kasi medyo na-shock sila kapag dumadaan ako Sobrang mahihain. Ayun, well, yun yung mga iba-ibang problema na dinadanas ko dito sa ating setup ngayon. So ito na yung main event. I-setup ko dito yung ating grow out tab. Ayan, inulit ko tong part na to sa voiceover
Kasi puro kalokohan yung pinagsasabi ko. Pero ayan, yung inasnang ko dyan, and then yung nilagyan natin ulit ng conditioner kasi hindi lahat ng nilagay kong tubig ay na-dechlorinate ko, and then inasnan. Well, ingat din kayo sa paglalagay ng asin masyado kasi kapag tumaas masyado yung salinity ng tubig, natutuyo yung isda guys. Oo, maniwala kayo sa hindi. Well, hindi yung todong natutuyo, pero syempre yung ratio nung asin sa loob ng katawan ng isda and then ng tubig ay nasisira. So, ayun, may ibang effect. So, kung gusto nyo malaman, siguro kuha na lang tayo na ibang video para doon. Kasi hindi ito yun. So, ayun. So, balik tayo. Nililipat ko na yung mga isda dito. So, sobrang dami, nakakatuwa. Sobrang baba ng namatay. As in, siguro, hinarvest ko dito na namatay mga 2 lang or 3. Ayun, hindi ako sure. Pero, sa pagpapalit ko ng tubig, kapag kasi mga juvie lang, hindi nila kinakain yung patay. So makikita mo talaga kapag may patay na juvie na isda, makikita mo yun. So dito talagang hindi ko matandaan na dumami yung na-harvest ko na patay. So ano ba yung pinagkaiba ng setup natin ngayon doon sa dati? Dati kasi yung mga fries ko nakalagay sa mga Tupperware na maliliit na container. Mas maliliit dito sa mga storage box kasi ang pakain sa mga fries dapat mababaw lang para hindi na sila lumalangoy masyado. Yun sabi din sa mga napanood ko. Well, may sense naman, di ba? Kung lalangoy yung isda, mag-expend siya ng energy and mapapagod. And then kailangan kumain. So kailangan mababaw lang. Kaya gustong gusto ko tong storage tab na to kasi para dun yung purpose nito. Malapad na mababaw. So dati aerator lang. Tapos yung tubig, palagay ko hindi rin maganda. Hindi rin stock water. So ngayon, ang ginawa ko, meron akong stock water, naka-aerator, naka-dechlorinator na kagad, naka-stock siya for 1 to 2 days. Doko konti lang para lang naman doon sa fry, andun lang siya sa timba, then naka-aerator. Pero yun yung ginagamit kong tubig. Ngayon, pag juvie na ganito, ayan, ano lang sila, normal na water change ko lang kung ano yung pinakita ko kanina, ganun lang yung mangyayari. So ayun, ang taas ng survival rate ng mga fry natin ngayon. Sobrang taas guys. As in 99% na halos. Pero yun, ibang usapan pa rin yung nasa outer tub at saka yung nasa gantong controlled na environment. Ayun, makita natin. Kasi hindi ko rin kasi kayang alagaan lahat. Kung magsusurvive silang lahat, saan ko dadalhin? Kasi wala akong shop, di ba? So para malaman nyo kung meron na akong shop at matulungan nyo ako sa pag-dispose ng mga isda na to bilang mga pets nyo. Ayun, abangan nyo na lang yung shop natin na sana mabuo ko na ngayon December at nang tuloy-tuloy yung cycle ng pag-aalaga at pag-breed ng mga isda natin. And habang ayun, binibideo natin, nakatulong tayo sa mga nagtatanong-tanong dyan. Ayun, maraming salamat guys sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong content na to, maraming pa tayo dyan dito sa channel natin. So browse lang kayo dyan and click that notification bell kung gusto nyo malaman kung kailan ko ilalabas yung mga susunod nating video. Ayun, maraming salamat guys. Ingat.